Hinabol man ang barko ng Pilipinas bago ang banggaan ng dalawang barko ng China sa Bajo de Masinloc. Hindi pa rin magpapadala roon ng warship ang Philippine Navy. Ayon sa National Maritime Council, ang insidente pag-uusapan sa susunod na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China. Nakatutok si Chino Caston. Nitong August 17, magkakasamang naglayag malapit sa Lubang Island sa Mindoro ang mga warship ng Pilipinas, Australia at Canada. Bahagi ito ng Philippine-Australia Alon Military Exercises na magpapatibay ng interoperability o kakayahang magsanib puwersa ng magkakaalyadong bansa. Ito ang pang-12 joint sail ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa karagatan mula 2023. Naniniwala ang Philippine Navy na mabisang pangkontra sa panggigipit ng China ang mga joint sail sa karagatan. The presence of foreign warships and aircraft, foreign forces a change or results to a slight change in their actions. We notice that there are no coercive and aggressive actions each time there are foreign warships in our maritime domain. Nangyari ang joint sail isang linggo matapos ang banggaan ng Chinese warship at Coast Guard vessel habang hinahabol ang BRP Suluan sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasama ang pinakahuling insidente sa Bajo de Masinloc sa mga tatalakayin ng Pilipinas at China sa darating na bilateral consultation mechanism kung saan host ang bansa sa taong ito. The issues on the bilateral is always discussing everything on the South China Sea. And this is the mechanism that really works because we are the channel of communication. Dagdag naman ng Philippine Navy, patuloy itong magpapatrolya sa buong EEZ ng bansa, pati na ang Bajo de Masinloc. Pero nang tanungin kung panahon na nga bang makialam ang Philippine Navy sa panggigipit ng China, The premise itself is speculative in nature. The posturing of the armed forces is based on contingency plans. So, in between that, the details of that, we leave it up to the unified commander. But your AFP will always be there to render assistance when needed, if needed. ang isang security analyst nag-aalala sa posibleng ganti ng China. They have to show that you cannot just get away causing China to lose face. There will be consequences. Yung nakitang Chinese Coast Guard vessel doon sa mouth ng Manila Bay. I heard the Chinese Coast Guard is planning to conduct yung patrol just within our 12 nautical miles territorial waters. May lumalabas ngayon na in order yata yung Chinese Coast Guard to see to it that they will ensure that our Coast Guard could never leave the 12 nautical territorial waters. Kahapon, sinabi ng National Maritime Council na hindi ipadadala ang mga warship ng Philippine Navy para samahan ng mga PCG at BFAR missions sa Bajo de Masinloc. Napakaliwanag ng direktibo nating Pangulo. Hindi tayo magpo-provoke kasi we do not know what will happen if two Navy vessels are there. Kasi doon pwede mangyari miscalculation, misjudgment. Hindi naman nasasabi dahil hindi tayo na-deploy doon na naduduwag tayo, hindi. We are just being prudent, we're just being practical. And we do not want this a situation to escalate, and if ever it escalates, it is not to the best interest of our country. Hindi nagpapatinag ang Philippine Coast Guard at patuloy na maglalayag papuntang Bajo de Masinloc para magpatrolya at bantayan ang mga mangingisda. Handa rin daw ang buong gobyerno sakaling maulit muli ang panggigipit at panghaharang ng China doon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.